churches and schools and homes. Hi kids! Kamusta na kayo? Nandito tayo sa bayan ng Bansud at Gloria Oriental, Mindoro. Ito ay magkatabing bayan lamang na sagana sa likas na yaman na napakasarap puntahan at mga makabagong pasyalan. Mayroon isang barangay mula sa bayan ng Gloria ay kilala sa paggawa ng mga palayok. Ang paggawa ng palayok ay isang sining na kung saan ang mga kamay ang maghuhulma upang makagawa ng isang napakagandang palayok. Kilala naman ang bayan ng Bansud sa pangunahing produkto nito, ang saging. O mga kids, episode 28 na tayo at ating pag-aaralan mula sa Christian character ay ang pagpipigil sa sarili. Matututunan natin dito kung paano natin isusuko at iiwasan ang mga bagay na kagustuhan lamang natin. Dapat ang nasusunod ay yung magandang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Excited na ba kayo sa ating Bible lesson? Na-miss nyo na bang sumayaw at kumanta? Magsaulo ng memory verse? Gumawa ng arts and crafts? At maglaro? O kids, wait lang mananalangin muna tayo. Aming Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa buhay na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Panginoon, sa aming buhay, tulungan niyo po kami na matutong pigilan ang aming mga sarili sa mga bagay na hindi po kanais-nais sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ito ay aming mapagtagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Oh, kids! Paki-like and share ang ating video ngayon. At sa mga bago nating viewers, paki-subscribe at pa-click na lang ang ating bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Don't, the horse misses, don't
araw! Kasama natin ngayon si Ate Nika! Kamusta kayo? Maligaya akong makasama dito sa Memory Verse Time! Ang ating memory verse ay mula sa Galatia 5:22. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pagpipigil sa sarili. Galatia 5:22. Ang Galatia 5:22 ay isinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Galacia. Sa verse na ito ay itinuturo ni Apostol Pablo ang bunga ng Espiritu, which includes love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Here, Paul is contrasting the works of the flesh with the fruit of the Holy Spirit. He encourages the believers to live by the Spirit, which produces these virtues, rather than being led by sinful desires. Absolutely! Ano nga ba ang bunga ng Espiritu na pag-aaralan natin ngayon? Self-control o pagpipigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay napakahalaga. Ibig sabihin, kayang pigilin ng sarili na gawin ang mga bagay na alam nating mali o nakasasama. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa nito? Yan, marami sa atin gustong-gustong maglaro ng video games, lalo na pagkagaling sa school, right? O kaya manood ng YouTube, mag-TikTok, makipag-chat, manood ng K-pop, maglaro sa labas, o ano pa man, fun kasi. Walang masama doon. But we need to practice self-control by finishing first our homework or reviewing our lessons before we play. Tama! Maipapakita natin ang pagpipigil sa sarili tuwing inuuna natin ang mga tungkulin natin na dapat nating gawin higit kesa sa mga bagay na hilig lamang nating gawin. Gaya ng mga bagay na nasabi ni Teacher Mikay. Yan, ang pagpipigil sa sarili ay hindi tungkol sa pagpapahirap natin sa ating mga sarili, kundi para sa ikakabuti natin. We can all practice self-control in our daily lives. Yes, it's not always easy, but with the help of the Holy Spirit, we can develop and strengthen our self-control. That's right. Kids, remember, with the help of the Holy Spirit, we can grow in self-control and become more like Jesus every day. Let's say our memory verse for today. Galatia 5:22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pagpipigil sa sarili. Galatia 5:22. Good job, kids! Uy, Abian, dito ka pala. Upo ka muna. Ba't napadaan ka? Kasi po, inihintay ko po sila Sandra at Eric. Ganun ba? Sakto, ito, naghahanda ako ng pangmeryenda. Kumuha ka na dyan ng kahit anong gusto mo. Wow! Ang dami po. Thank you po. Ito po ang gusto ko. Ito po. Ito din po. Ito po. Pati din po ito. Pati din po ito. Mahilig po kasi ako sa tsokolate. Ito na po. Pakita po natin. Sige. Sige, habang nag-aantay tayo, panoorin muna natin ang Bible story natin for this episode na patungkol sa self-control. Tara! It's Bible Story Time! May isang matipuno, matangkad at matikas na binatang nasa lahi ni Benjamin ang napiling maging unang hari ng Israel. Buong puso niyang tinanggap ang tungkulin at sinunod ang lahat ng utos ni Yahweh. Dahil dito'y naging matagumpay siya sa bawat laban na kanyang hinarap. Ngunit, dumating ang panahon at nagbago ang puso ni Saul. Haring Saul, isa-isa na pong nag-aalisa ng ating mga kasama. Narito na ba ang propetang si Samuel? Ikapitong araw na ngayon ah. Wala pa po, Haring Saul.
Kanina pa siya iniintay. Kailangan natin maghandog kay Yahweh. Bago sumabak sa laban, ibigay mo na sa akin ang handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Ako na ang gagawa. Ngunit, Haring Saul, ang propeta lamang ng Diyos ang maaaring maghandog, hindi ang hari. Basta, ihanda nyo na. Akin na. Kakatapos lamang ni Saul maghandog nang dumating si Samuel. Bakit mo ginawa yan? Hindi ka dumating sa oras na ating usapan. Ako'y nangangambang lusubin na kami ng mga Pilisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghandog kay Yahweh. Kaya napilitan na akong maghandog. Malaking kasalanan niyang ginawa mo. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel. Sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Makailang ulit pang sinaway ni Haring Saul ang utos ng Diyos at ilang beses din siyang sinabihan ni Propetang Samuel sa pagdakip sa hari ng Amalek na si Agag at sa pagkuha ng magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Kinausap ng Diyos si Samuel at sinabi ng Diyos na pinagsisisihan niyang italagang maging hari ng Israel si Saul. Kaya kinaumagahay, pinuntahan niya si Saul at sinabing, Ano itong naririnig ko? Mga iyakan ng mga tupa at unga ng baka. Iyan ba? Kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Tumigil ka! Inutusan niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at maigpit na pinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam? Ang ginawa mo malaking kasalanan kay Yahweh. Nagkasala ako. Sinuhay ko ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo. Napatawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh. Hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang mga utos ni Yahweh. Itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel. Tumalikod si Samuel upang umalis. Ngunit, hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit ni Samuel at napunit ang kapiraso nito. Sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay na ito sa isang taong mas mabuti kaysa sa iyo. Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling, hindi nagbabago ng pag-iisip, hindi siya tulad ng tao na walang pagtitiis sa sarili. Nalungkot ng lubusan si Samuel sa nangyari, kaya kinausap siya ng Diyos. Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Kahit nababahala si Samuel na malaman ito ni Saul, ay sinunod pa rin niya ang utos ng Diyos. Nakarating siya sa tahanan ni Jesse at isa-isang pinagmasdan ang mga anak nito. Pinagmamasdan. Hoy, tumingin nga kayo. Siguro, siya na ang pinili ni Yahweh na maging susunod na hari. Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Ako, si Yahweh, ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso ako tumitingin. Hanggang sa nakilala na nga niya ang batang si David. Sinabi ng Diyos, Siya ang pinili ko.
buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kaniyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. Si David ay nagpakita ng kagitingan at katapangan sa bawat hamong kaniyang hinarap. Mapalayon man ito, oso, at kahit pa ang higanting Pilisteyong si Goliath. Ikaw ba ang lalaban sa akin? Ang bata-bata mo pa! Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Nagtuloy-tuloy ang pagpapakita ng katagumpayan sa bawat laban ni David dahil siya ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos at dahil dito'y nagsimulang mainggit si Haring Saul kay David. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. Lalo siyang nagalit sa inggit na nagdulot ng kagustuhang patayin si David. Hawak noon ni Haring Saul ang kanyang sibat habang si David ay tumutugtog ng alpa. Walang anu-ano'y sinibat niya si David. Ngunit nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Kinagabihan, pinabantayan ni Saul ang bahay ni David dahil balak niyang patayin ito kinabukasan, pero nakatakas pa din si David. Nilinlang nila ang mga ito gamit ang ribultong inihiga sa higaan na may balahibo ng kambing sa ulo sa kakinumutan. Nang dumating ang mga inutusan ni Saul upang kunin si David, Nasaan si David? Mga Ginoo, may sakit po siya. pinabalik ni Saul ang kanyang mga sugo at sinabing, Buhatin niyo, pati higaan niya, at ako ang papatay sa kanya. Nagbalik nga ang mga sugo ni Saul. Ngunit ang nakita nila sa higaan ay ang rebultong may buhok na balahibo ng kambing. At tumakas nga si David at nagpunta kay Samuel. Sinabi niya ang lahat ng ginawa sa kanya ni Saul. Hindi ko alam kung bakit ako'y ilang beses nang tinangkang patayin ni Haring Saul. Pero sa ngayon, kailangan kong magtago para protektahan ang aking sarili. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Palipat-lipat siya ng lugar hanggang sa makarating sa ilang at maburol na lugar ng Ziph. Araw-araw, hinahanap siya ni Saul. Ngunit, hindi ipinahintulot ng Diyos na makita siya nito. Sa huli, si David ay nagpunta sa En-gedi at doon muna nanirahan. Nang mabalitaan ni Haring Saul ang kinaroroonan ni David, Ihanda niyo ang 3,000 mahusay na kawal mula sa Israel. At hahanapin natin si David sa kaburulan ng mailap na kambing. nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, kinonsensya siya bigla sapagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Tumayo na si Saul at umalis. Ano pong problema? Huwag nawang hayaan ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Pero pagkakataon na po ninyo ito,
Pakiusap, huwag niyong saktan ng hari. Nang makalayo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw. Mahal kong hari, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo iyon. Kanina sa yungib ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo ngunit hindi ko ginawa. Sabi ko sa kanila na hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya ay pinili ni Yahweh. Narito ama ko ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan niyong akong patayin. Hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh. Siya na ang magpaparusa sa inyo ngunit hindi ko kayo maaring pagbuhatan ng aking kamay. Sino ba ako upang hanapin ang hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Si Yahweh nawa ang humatol sa ating dalawa. Magsiyasat nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa inyong mga kamay. David! Anak ko! Ikaw nga ba yan? Tama ka, David. At ako'y mali. Sinuklian mo ng mabuti ang masamang ginawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinatay. Kahit inilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay. Bihira sa tao ang makakagawa ng ginawa mo. Ang pangulan pa ang kaaway na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh na ginawa mo to sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at sigurado akong magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo ubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan. Opo, ipinapangako ko. Iniligtas ni David si Saul mula sa kamatayan dahil sa kanyang pamimitagan ng may pag-ibig sa Diyos at sa lingkod ng Diyos, kung kaya't nagawa niyang ipakita ang pagpipigil sa sarili. Alam mo ba, Abby, bilib na bilib ako kay David na kaya niyang pigilan ang kanyang sarili na hindi gumanti kay Haring Saul kahit na kayang-kaya niya ito at maaari niya itong gawin. Sa tingin mo ba, Abby, ano ang magandang naidudulot ng hindi mo pagkain ng maraming matatamis na pagkain sa iyong hinaharap? Kapag hindi ko po napigil ang sarili ko na kumain na matatamis at hindi inaalagaan ng aking ngipin, naku, mabubunutan na naman po ako ng ngipin. Tama ka dyan. Pero, hindi lang dyan nasusukat ang pagpipigil sa sarili. Halimbawa na lang sa paggamit ng mobile phone. Limitado ba ang screen time mo? At kaya mong tumigil kapag oras na nang hindi ka binabantayan o sinasabihan? Paano mo ginagamit ang free time mo? Pinipigilan mo ba ang iyong dila? Nalulugod ba ang Diyos sa ginagawa natin? Pero Ate Russell, may mga pagkakataon po hindi ko mapipigilan o mapipili lang mga sasabihin ko na nakakasakit ng mga ibang tao. Huwag kang mag-alala, Abby. Ang self-control ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pamumuhay na kasama ang Diyos araw-araw. Ang sabi nga sa Galatians 5:22, ang isa sa mga bunga ng Espiritu ay pagpipigil sa sarili. On the way na daw po sina sa Sandra. Sasalubungin ko na po sila. Maraming salamat po sa pamerienda.
Nag-enjoy din po ako at napaalalahanan sa Bible story ngayon. Walang anuman. O sige ito, dali mo na to. Hindi na po. Okay na po ito. Sigurado ka? Opo. Okay po. Sige, bye-bye. Sana all nagpipigil, no? Don't, the Holy Spirit says don't, take us out of control. Think and think before you open your mouth. Stop, say stop, reminding of your heart. You are a child of God, you may not easily fall. You have the fruit of the Spirit, called self-control. When you feel bad or tempted, call and think of His presence. You'll be guided always. Don't, the Holy Spirit says don't, take self-control. Think and think before you open your mouth. Stop, say stop, reminded of your heart. You are a child of God, you may not easily fall. You have the fruit of the Spirit, called self-control. When you feel bad or tempted, call and think of His presence. You'll be guided always. You have the power, God is with you. You can control yourself through Jesus' help. You have the power, God is with you. You can control yourself through Jesus' help. You have the power, God is with you. You can control yourself through Jesus' help. You have the power, God is with you. You can control yourself through Jesus' help. You are a child of God, you may not easily fall. You have the fruit of the Spirit, called self-control. When you feel bad or tempted, call and think of His presence. You'll be guided always. You are a child of God, you may not easily fall. You have the fruit of the Spirit, called self-control. When you feel bad or tempted, call and think of His presence. You'll be guided always. And you'll be guided always. And you'll be guided always. And you'll be guided always with self-control. Hello, hello, hello! Panibagong laro para sa inyo. Pero teka lang, may makakasama tayo sa araw na ito. Kamusta mga bata? Ako nga pala si Kuya Vince. Kayo ba yung tipong madalas magalit at di kayang tigilan ang emosyon? Naku, hindi maganda yan. Tara, let's play these two games to exercise our Self-control. Simon says, Mechanics. 1. Make 2 teams with at least 2 to 3 members each. 2. Each team will have their one representative in each round. 3. Kids have to be focused to listen
for what Simon says to do, while using self-control to stop themselves if Simon doesn't say it. 4. The player who does a command without Simon says will be out and another set of representatives will play. 5. The team with the highest points wins. Let's meet the Team A and also the Team B. The game starts now. Simon says, touch your nose. Raise your leg. Raise your leg. Simon says, touch your nose. Touch your ear. Touch your ear. Turn around. Ah! 1, 2, 3. Simon says, touch your nose. Touch your ear. Turn around. Simon says, turn around. Simon says, raise your leg. Simon says, touch your ear. Simon says, touch your nose. Touch your ear. Touch your nose. Turn around. Simon says, raise your leg. Raise your leg. Turn around. Simon says, turn around. Simon says, touch your nose. Touch your ear. Touch your nose. Simon says, touch your ear. Simon says, touch your nose. Raise your leg. Simon says, touch your ear. Simon says, touch your nose. Touch your ear. Simon says, touch your ear. Simon says, touch your nose. Raise your leg. Another game to review and practice self-control is Wait 5. Here are the mechanics. 1. Ask one question at a time, but players must wait a full 5 count before shouting out the answer. 2. The player who doesn't get the right answer will be out, or if a player shouts the answer before the 5th count, will also be out, and another set of representatives will play. 3. You can also have the option to play around with the rules, making the wait time longer or shorter. 4. The team with the highest points wins. One, 2, 3, 4, 5. For Samuel 24. One, 2, 3, 4, 5. Saul! One, 2, 3, 4, 5. David. One, 2, 3, 4, 4, 5. One, 2, 3, 4, 5. Amazing! Congrats! Kasi by God's grace ay nagawa niyong magpigil ng inyong mga sarili. Kaya naman, patuloy nating ipanalangin sa Diyos na tayo ay bigyan ng karunungan on how we might better control ourselves in all situations. Hi everyone! It's me again, your Ate Sha. In this episode, we talked about self-control
or pagpipigil sa sarili. Having self-control is taking power over your own actions and knowing how to resist impulses, no matter how irresistible they can feel. I often feel tempted when presented with the choice to do whatever I want, but God and my parents are teaching me to do the right thing. This episode's song is called Self-Control. A child of God, you may not easily fall. You have the fruit of the Spirit of self-control. Our Bible lesson is from 1 Samuel 24 verses 1 to 2. Ngunit, hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit ni Samuel at napunit ang kapiraso nito. Niligtas ni David ang buhay ni Saul. Ipinakita dito na ang pamimitagan sa Diyos at respeto sa hinirang ng Diyos ay mas malakas sa paghihiganti. The memory verse is from Galatians 5 verse 22. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pagpipigil sa sarili. Galatia 5:22. In addition, the game... Simon says touch your ear, Simon says touch your nose, touch your ear, touch your nose, turn around, Simon says raise your leg, raise your leg. 1, 2, 3, 4, 5. art and craft, all reinforce our lesson on self-control. Remember, your feedback is important to us. Send it to cec2020.ph@gmail.com. We are CEC Publishing Incorporated. Want more videos? Subscribe, share, like, and hit that notification bell for more updates. Together, let's share the gospel. You have made me awesome, wonderful. You have given me peace, peace. You have given me joy, joy. You have made my whole world beautiful.